The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When Judas had left them, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and God will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati ho muna mga katabi natin ng good morning. Sabihin nyo nga po sa katabi ulit ninyo, mag-iingat ka lagi. No, alam mo ninyo, parang yung salitang yan, napakahalaga. Huwag natin mamaliitin yan kasi nasa ika-5 linggo na ho tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Fifth week of Easter. At kung babalikan natin, itong mga nagdaang linggo lang, parang napakaraming nangyari sa bansa at sa buong mundo. May mga kwento ng sakuna, may mga kwento ng aksidente, may mga kwento ng trahedya, pero wag natin kakalimutan. Meron din ang mga kwento ng tagumpay at bagong simula. Simula ng bagong leader ng ating simbahang Katolika at simula ng mga bagong leader ng ating bansa. Kaya tama na ha, tapos na. Sabi nga nung kausap ko, okay, bati-bati na naman. Tama na. Tapos na ho. Pero mayroon pa tayong dapat gawin. Meron tayong mga paalala. At meron tayong dapat ipagdasal para sa kanila. Alam niyo po kahapon, sa ating Dawn Rosary Procession, dahil nga mainit pa rin ang panahon, alam niyo, hindi kagaya last time, yung mga sumasama sa Dawn Rosary Procession, alam niyo po ito. Dati-dati pag 5:30, madilim pa. Mayroon pang kwenta yung aming mga kandila. Ngayon ho, 5:30 ng umaga, wala na, ang liwanag na. Kaya kahapon habang naglalakad kami sa Dawn Rosary dyan sa Laberisa, alam niyo, ako po ay tumitingin-tingin sa paligid, sa taas. At isa lang po ang aking tanong, sino at kailan naman kaya nila tatanggalin ang mga kinabit at sinabit nila? Yan ang next na tanong natin. Kailan naman nila kaya tatanggalin itong mga kinabit nila? Sino kaya ang magtatanggal ng mga kinabit nila? Dito tayo ngayon magkakaalaman kung sino sa kanila ang may wagas at matapat na hangaring magmalasakit. Dapat, win or lose, good example ka. At ganoon din tayo sa buhay natin. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay masaya muna, maginhawa muna, mayaman muna, bago mo maisip na magpakita ng mabuting halimbawa. Bago mo maisip na gumawa ng maganda at tama sa kapwa, win or lose, good example ka. Ito ang paalala ni Kristo. Ito ang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad. Bago siya bumalik sa kanyang Ama sa langit, 2 linggo na lang ho ang Easter. At maaalala natin, ipagdiriwang natin ang pagbalik ni Kristo sa langit. Pero bago mangyari yon, meron muna siyang mahigpit na bilin sa kanyang mga alagad. Parang utos na binibigay. Isang bagong utos na bigay ng Diyos sa ating ebanghelyo. Ano ang sabi ni Kristo sa mga alagad? Dito kayo makikilala. Dito kayo pararangalan ng mga alagad ko.
kung tinuturuan ninyo ang mga tao na mabuhay sa pag-ibig, at kung kayo mismo ang magpapakita kung paano mabuhay sa pag-ibig, yung walang paglalamangan, yung walang pagsisiraan, yung walang pagsasakitan, yung walang pag-aagawan, to lead by example. That is the Christian way of leading and living. To lead and to live by example. Kaya nga, naalala ho ninyo, bago siya ipako sa krus, hinugasan niya ang paa ng mga alagad. At ano ang sabi niya? Kung paanong hinugasan ko ang paa ninyo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa. To lead by example. Kaya nga yan ang laging binibilin. Kahapon nakakatuwa, meron akong pinapanood, noontime show. Ini-interview yung contestant. Dahil daw siya ay relihiyosa, madasalin. At ano ang sabi nung host? Bakit ka naging relihiyosa? Bakit ka naging madasalin? Anong sabi niya? Kasi po, gusto ko po maging ganun din ng mga kapatid ko. Bilang panganay, kailangan kong ipakita sa kanila. At yun na ho ang buhay ngayon. Gone are the days na puro salita ka lang. Ipakita mo. And that is the Christian way to lead. Ito ang ginawa rin ni Bernabe, ni Pablo sa first reading natin. Doon sa mga alagad, pinalakas nila ang loob ng mga alagad. Dahil yung persecution, buhay na buhay noon. Kaya natatakot pa rin yung ibang sumunod kay Kristo. Sumunod doon sa mga apostol dahil natatakot sila. Pati yung mga nagsisimula ng mangaral. Kaya dumating si Pablo at Bernabe, pinalakas nila ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanilang pagkukwento, pagpapatotoo sa sarili nilang karanasan na kami nga, dinanas namin yan. Naalala ko, minsan magbibigay ako ng talk. Sabi nung nanay ko sa akin, Toy, aatin ako ng talk mo. Wag na. Sige na, gusto ko marinig yung talk mo. Wag na. Sige na, aatin ako. Sige, bahala ka. Umatin siya ng aking talk. Pagkatapos ng aking talk, alam nyo, nagalit sa akin. Sabi niya, pambihira ka naman. Pati ba naman yun, kinukwento mo pala? Kinukwento ko kasi yung love story nila. Sabi ko, tinanong naman kita kung gusto mo. Sabi niya, bakit pati yung kinukwento mo? Sabi ko, ma, mas mainam nang ikwento ang buhay natin kesa kwento natin ang buhay ng may buhay. Huwag kayong nasasanay na pinagpepiestahan ninyo at pinagpapasapasahan ninyo, lalo na ang problema, ang pagkakamali ng ibang tao. Hindi maganda yun. Hindi tama yun. Nakakahiya ka. Alam nyo ang nakakadakila? Ano ang sabi ni Kristo? Huwag mong ikakahiya ang mga pinagdaanan mo, ang mga sugat, ang pinagpawisan mo, kahit na ikaw ay nasaktan at nasugatan. Pero tandaan mo, habang ikinukwento mo ito, pinagdiriwang natin ang tagumpay mo. Amen? Nanalampasan mo yon. Kesa kwento mo ang buhay ng ibang tao. Moral support. Mahalaga yan sa bawat relasyon, sa bawat pagsasama. Talagang iba ang idinudulot ng mga taong nagpapalakas ng kalooban mo at ng kabutihan mo. Hindi puro kaya mo yan. Hindi puro okay lang yan. Dapat, dun mo siya dalin, dun mo siya palakasin sa bandang totoo, sa bandang tama at mabuti lang. Moral support ang kailangan, hindi cheering, hindi pambobola lang. At kung sakaling makita mo yung maganda, yung mabuting pagbabago sa iba, pakiusap, maging masaya ka rin para sa kanila. Huwag kang kakabahan na baka matalo ka, malampasan ka, at mapalitan ka na niya. Sabi nga ng pangitain ni Juan sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ano ang sabi sa huling bahagi?
babaguhin at kayang baguhin ng Diyos ang lahat. What you need is moral support. What you should give is moral support. And the rest is for the Lord. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, ipagdasal ho natin na sana hindi lang tayo makatanggap ng moral support. Na sana hindi lang tayo makakita ng mga taong magbibigay sa atin ng moral support. Na sana hindi lang tayo makakita ng mga taong good example sa atin. Araw-araw, ipagdasal natin na, Lord, huwag mong hahayaan na maging madamot ako, na maging good example, win or lose, na magbigay ng moral support at hindi lang cheering sa ibang tao. Amen.